Sa isang tahimik na barangay sa gilid ng bayan ng San Isidro, nakatira ang 70 taong gulang na si Aling Rosa. Payat na ang kanyang pangangatawan, kulubot na ang kanyang mga kamay, at mabagal na ang kanyang paglalakad, ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang sipag. Araw-araw, bago pa sumikat ng tuluyan ang araw, nagbubukas na siya ng maliit na tindahan sa harap ng kanyang lumang bahay. Hindi malaki ang kanyang tindahan. Isang kahoy na pwesto lamang iyon na may mga nakasabit na sachet ng kape, shampoo, candy, biskwit, at ilang delata. Ngunit para kay Aling Rosa, ang maliit na tindahang iyon ang naging sandalan niya sa loob ng maraming taon. Mag-isa na lamang siyang namumuhay. Maagang pumanaw ang kanyang asawa, at ang nag-iisa niyang anak na si Marco ay matagal nang umalis sa barangay upang magtrabaho sa syudad. Hindi madalas makauwi si Marco dahil sa kanyang trabaho, ngunit halos araw-araw naman silang nag-uusap sa telepono. Ang hindi alam ng karamihan sa barangay ay isa ng pulis si Marco. Hindi ito ipinagyayabang ni Aling Rosa. Kapag may nagtatanong tungkol sa kanyang anak, simpleng ngiti lamang ang kanyang isinasagot. Maayos naman ang trabaho ng anak ko. Basta nagpapasalamat ako na mabuti siyang tao. Samantala, sa kabilang bahagi ng barangay ay may dalawang binata na kilalang pasaway. Sina Jerome at Nico. Pareho silang nasa kalagitnaan ng kanilang 20s. Malalakas ang katawan, mahilig tumambay sa kanto, at madalas ay wala ng ibang ginagawa kundi ang maghanap ng mapagtitripan. Maraming residente ang iniiwasan sila. Hindi naman sila kriminal, ngunit kilala silang mapang-api at mapanghamak lalo na sa mga taong hindi kayang lumaban. At isa sa madalas nilang pagdiskitahan ay si Aling Rosa. Bago natin ipagpatuloy ang nakakaantig na kwentong ito, sandali lamang. Kung mahilig ka sa mga kwentong puno ng aral, hustisya, at mga pangyayaring tumatagos sa puso, huwag mong kalimutang i-like ang video, ay share ito sa iyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa channel. Sa bawat suporta ninyo, mas marami pa tayong maibabahaging kwento ng buhay na nagbibigay inspirasyon at pag-asa. Ngayon, balikan natin si Aling Rosa at ang dalawang binatang hindi pa alam kung anong malaking pagkakamali ang kanilang ginagawa. Isang umaga, habang maingat na inaayos ni Aling Rosa ang mga paninda sa kanyang tindahan, narinig niya ang malakas na tawanan mula sa kalsada. Palapit sina Jerome at Nico. Agad na kinabahan ng ilang kapitbahay. Alam nilang kapag dumating ang dalawa, siguradong may manggugulong naman. "Uy, Aling Rosa," sigaw ni Jerome. Napatingin ang matanda. "Nandito na naman po kayo." "Tingnan mo nga si Lola," natatawang sabi ni Nico. Parang hindi tumatanda. Hanggang ngayon nagtitinda pa rin. Nagkunwari silang humahanga ngunit halatang pang-aasar lamang. Umiti na lamang si Aling Rosa. "Kailangan magtrabaho, mga iho." "Trabaho?" natawa si Jerome. "Magkano naman kinikita ninyo rito?" "Baka 100 sa buong araw." Nagkatinginan ang dalawa at nagtawanan. Tahimik lamang ang matanda. Sanay na siya. Ngunit kahit gaano siya kasanay, masakit pa rin sa damdamin ang mapahiya sa harap ng ibang tao. Lumapit si Nico sa estante ng mga biskwit. Kumuha siya ng 2 pakete. Pagkatapos ay kumuha pa ng soft drinks. "Magkano lahat ito?" Sinabi ni Aling Rosa ang presyo. Tumango si Nico. Ngunit sa halip na magbayad, naglakad siya palayo. "Nico," sigaw ni Jerome habang tumatawa. "Libre na raw." Nagtawanan silang dalawa. "Mga ihoy." Mahinang tawag ni Aling Rosa. "Hindi pa niyo nababayaran?" Huminto si Jerome. Lumingon siya at mumisi. Ano ngayon?" Tahimik ang buong paligid. Nakatitig ang mga kapitbahay. Ngunit walang gustong makialam. Takot sila naman ang maging susunod na target. "Mga iho, puhunan ko po iyon." Bahagyang nanginig ang boses ng matanda. Ngunit lalo lamang natawa ang dalawa. "Ang damot mo naman, Aling Rosa. Hindi naman kayo mamamatay dyan." Pagkatapos ay tuluyan silang umalis. Napaupo si Aling Rosa sa kanyang maliit na bangko. Pinilit niyang pigilan ang pagluha. Hindi dahil sa halaga ng kinuha, kundi dahil sa paraan ng pagtrato sa kanya.
Pakiramdam niya ay wala siyang halaga sa paningin ng ibang tao. Mula sa kabilang bahay, lumapit si Mang Ernesto. Isa itong retiradong magsasaka na matagal ng kapitbahay ni Aling Rosa. Naku, Rosa. Umupo siya sa tabi nito. Huwag mo nang dibdibin. Napangiti ng pilit ang matanda. Okay lang ako. Paulit-ulit na nilang ginagawa sa'yo yan. Hayaan mo na. Pero mali iyon. Tumingin si Aling Rosa sa malayo. Minsan naiisip ko, Ernesto, bakit kaya may mga taong natutuwa kapag may nasasaktan silang iba? Hindi agad nakasagot ang lalaki. Dahil maging siya ay walang maibigay na sagot. Kinagabihan, tumawag si Marco. Kagagaling lamang nito sa duty. Ma, kumusta ka? Ayos lang naman, anak. Ngunit agad napansin ni Marco ang kakaibang tono ng kanyang ina. May problema ba? Wala. Tahimik. Kilala kita. Napabuntong hininga si Aling Rosa. May mga batang nanggugulo na naman dito sa tindahan. Agad tumigas ang mukha ni Marco sa kabilang linya. Ano na naman ang ginawa? Wala iyon. Kumuha lang ng paninda. Nagbayad ba? Tahimik. At sapat na yon para maintindihan ni Marco ang lahat. Napasandal siya sa upuan. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang dugo. Ilang taon na siyang pulis. Marami na siyang nahuling masasamang tao. Marami na siyang naharap na delikadong sitwasyon. Ngunit ibang klaseng galit ang nararamdaman niya kapag ang kanyang ina ang nasasaktan. Ma, bakit hindi mo sinabi agad? Ayaw kitang gambalain. Hindi pang gagambala iyon. Nandito ka para magtrabaho. At muli, iyon ang ugali ni Aling Rosa. Laging inuuna ang iba bago ang sarili. Kahit siya na ang naagrabyado. Makakauwi po ba kayo sa susunod na linggo? Tanong niya. Napaisip si Marco. May naka-assign sana siyang operasyon. Ngunit nang maalala niya ang nanginginig na boses ng kanyang ina, tila may kung anong humigpit sa kanyang dibdib. Susubukan ko. Napangiti si Aling Rosa. Sige anak. Hindi alam ng matanda na sa mismong gabing iyon ay hindi na halos nakatulog si Marco. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang larawan ng kanyang ina na mag-isang nakaupo sa maliit na tindahan habang pinagtatawanan ng ibang tao. At habang lumalalim ang gabi, lalo niyang nararamdaman na may kailangan siyang gawin. Hindi lamang bilang isang pulis, kundi bilang isang anak na minsang nangako sa kanyang yumaong ama na alagaan niya si Aling Rosa habang buhay. Kinabukasan, habang muling nagbubukas ng tindahan si Aling Rosa, hindi niya alam na mas mabigat na problema ang paparating. At sa araw na yon, sina Jerome at Nico ay may balak na gagawin na tuluyan ng magbabago sa kanilang buhay. Maaliwalas ang umaga ngunit tila may kakaibang bigat sa hangin. Habang inaayos ni Aling Rosa ang mga bagong dating na paninda, ilang residente ng barangay ang napapatingin sa kanya ng may awa. Alam nilang hindi pa tapos sina Jerome at Nico sa panggugulo. Sa kabilang kanto naman, nakaupo ang dalawang binata sa ilalim ng malaking puno ng mangga. May hawak na sigarilyo si Jerome habang nakasandal naman si Nico sa kanyang motorsiklo. Alam mo, sabi ni Jerome habang humihitit, nakakatawa talaga si Aling Rosa. Bakit? Kitang-kita mong natatakot pero hindi lumalaban. Napangisi si Nico. Matanda na kasi. Mas masaya nga kapag ganoon. Nagkatawanan silang dalawa. Hindi nila napansin na narinig iyon ng isang lalaking nagwawalis sa gilid ng kalsada. Napailing na lamang ito. Maraming tao sa barangay ang hindi sumasang-ayon sa ugali ng dalawa, ngunit kakaunti ang may lakas ng loob na kumprontahin sila. Hindi dahil malakas sila, kundi dahil mahilig silang gumanti sa sinumang sumasaway sa kanila. Lumipas ang ilang oras. Pagsapit ng tanghali, bahagyang humina ang init ng araw dahil sa mga ulap na nagsimulang magtipon sa kalangitan. May ilang mamimili sa tindahan ni Aling Rosa. Isang ina na bumibili ng gatas. Isang tricycle driver na kumuha ng kape. At isang matandang lalaki na bumili ng gamot para sa sipon. Tahimik at maayos ang lahat. Ngunit biglang bumungad muli ang dalawang pamilyar na mukha. Sina Jerome at Nico.
Agad napansin ng mga mamimili ang kanilang pagdating. May ilan pang nagmadaling umalis. Ayaw nilang madamay sa anumang gulo. Magandang tanghali, Aling Rosa, malakas na bati ni Jerome. Hindi na sumagot ang matanda. Pinilit niyang ituon ang pansin sa pag-aayos ng mga paninda. Ngunit lumapit si Nico sa estante. May kinuha itong 3 soft drinks. Pagkatapos ay kumuha pa ng chips at mga biskwit. Ang dami mong bagong stock ah. Tahimik lamang si Aling Rosa. Magkano ito? Tanong ni Nico. Sinabi niya ang presyo. Napatingin ang binata kay Jerome. Pagkatapos ay nagtawanan na naman sila. Pwede bang utang? Hindi sumagot si Aling Rosa agad. Naalala niya ang mga nakaraang beses na nangako silang magbabayad, ngunit hindi naman nangyari. Pasensya na mga iho. Bahagya siyang yumuko. Maliit lang po ang puhunan ko. Agad nagbago ang mukha ni Jerome. Ano? Hindi ko po kayang magpautang. Tahimik ang paligid. Nararamdaman ng lahat ang tensyon. Lumapit si Jerome sa mesa ng tindahan. Pinagdadamutan mo kami. Hindi ganoon. Bakit hindi mo kami mapagbigyan? Pasensya na. Nagsimulang manginig ang kamay ni Aling Rosa. Alam niyang hindi maganda ang takbo ng usapan. Biglang kinuha ni Jerome ang isang tray ng mga itlog. Wala man lang babala. Itinulak niya iyon ng malakas. Laglag. Basag. Nagkalat ang mga itlog sa sahig. Napasinghap ang mga tao. Natigilan si Aling Rosa. Para bang tumigil ang oras. Isa-isa niyang tiningnan ang mga itlog na nabasag. Alam niyang bawat piraso noon ay katumbas ng perang pinaghirapan niya. Jerome. Bulong ng isang kapitbahay. Ngunit hindi ito nakinig. Sa halip ay ngumisi pa. Ayan. Tutal ayaw mo kaming pautangin. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Hindi siya agad nakapagsalita. Maya-maya ay yumuko siya. At nagsimulang pulutin ang mga basag na itlog. Isa-isa. Tahimik. Habang ang mga tao ay nakatingin lamang. Hindi dahil wala silang pakialam. Kundi dahil hindi nila alam kung paano siya tutulungan nang hindi sila mapapahamak. Sa gitna ng katahimikan, isang batang ina ang lumapit. Inabutan niya si Aling Rosa ng ilang pirasong pera. Dagdag po sa puhunan niyo. Agad umiling ang matanda. Hindi na. Tanggapin niyo. Napaluha si Aling Rosa. Hindi dahil sa pera. Kundi dahil may mga taong handang tumulong kahit sa simpleng paraan. Samantala, tuluyan nang umalis sina Jerome at Nico. Habang naglalakad, pakiramdam nila ay sila ang pinakamalalakas na tao sa barangay. Hindi nila alam na unti-unti nang napupuno ang galit ng mga residente. At higit sa lahat, hindi nila alam na sa syudad may isang anak na unti-unti nang nawawalan ng pasensya. Kinagabihan, muling tumawag si Marco. Pagod siya galing duty. Ngunit tulad ng dati, unang tinawagan niya ang kanyang ina. Ma? Hello anak. Napansin agad niya ang mababang tono ng boses nito. May mali. May nangyari ba? Wala naman. Ma Tahimik. Alam ni Marco ang katahimikang iyon. Iyon ang katahimikang ginagamit ng kanyang ina kapag ayaw nitong mag-alala siya. Sabihin mo. Maya-maya ay nagsalita rin si Mang Ernesto mula sa tabi. Nagkataong naroon ito upang samahan si Aling Rosa. Ako na magsasabi, Marco. Nagulat si Marco. Mang Ernesto. At doon ikinuwento ng matanda ang lahat. Ang mga basag na itlog. Ang pang-insulto. Ang paulit-ulit na pang-aapi. Habang nakikinig si Marco, lalong tumitigas ang kanyang mukha. Maging ang kanyang mga kasamahan sa presinto ay napansin ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Pagkababa ng tawag, tahimik siyang naupo. Walang nagsasalita. Ilang segundo. Ilang minuto. Hanggang sa lumapit ang kanyang matalik na kasamahan na si Officer Ben. Per. Hindi sumagot si Marco. Problema ba? Dahan-dahang tumingin si Marco. Yung nanay ko. Ano nangyari? At ikinuwento niya ang lahat.
Napailing si Officer Ben. Matatapang. Hindi. Mahina ngunit matigas ang sagot ni Marco. Hindi sila matapang. Nagkatinginan sila. Ang taong matapang marunong rumespeto sa mahina. Tahimik si Officer Ben. Alam niyang may punto ang kaibigan. Maya-maya ay tumayo si Marco. Kinuha niya ang telepono. May tinawagan siya. Isang matandang opisyal na matagal na niyang kakilala sa kanilang probinsya. Pagkatapos ng ilang minutong usapan, may mga impormasyong nagsimulang lumabas. Mga reklamo. Mga insidenteng hindi na isampa. Mga residenteng natakot magsalita. At paulit-ulit na lumalabas ang dalawang pangalan. Jerome at Nico. Samantala sa barangay, wala pa ring ideya ang dalawang binata sa mga pangyayaring unti-unting nabubuo laban sa kanila. Kinabukasan, mas lalo pa silang naging mayabang. Sa isang karinderya malapit sa palengke, narinig silang nagyayabang sa kanilang mga kaibigan. Walang kayang pumigil sa atin dito. Tama. Tingnan mo, kahit sino walang kumukontra. Nagtawanan sila. Ngunit sa kabilang mesa, tahimik na nakaupo ang isang lalaking hindi nila kilala. Simple lamang ang suot nito. Lumang polo, maong, at isang sombrero. Mukha lamang ordinaryong bisita sa barangay. Paminsan-minsan ay sumusubo siya ng pagkain habang nakikinig sa usapan ng mga binata. Hindi nila alam na ang lalaking iyon ay may dahilan kung bakit siya naroon. At habang pinagmamasdan niya sina Jerome at Nico, lalo niyang nakukumpirma ang mga bagay na narinig niya tungkol sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, tumayo ang lalaki. Nag-iwan ang bayad. At tahimik na umalis. Hindi napansin ni Jerome at Nico na bago ito tuluyang mawala sa kanilang paningin, sandali itong tumingin sa direksyon ng tindahan ni Aling Rosa. At sa mga mata ng lalaking iyon ay makikita ang isang bagay na matagal nang hindi nararamdaman. Isang anak na nasasaktan para sa kanyang ina. Ngunit hindi pa panahon para ipakilala ang sarili niya. Dahil gusto muna niyang makita hanggang saan kayang umabot ang kayabangan ng dalawang binata na walang kamalay-malay na unti-unti nang lumalapit sa kanila ang araw na hindi nila kailanman malilimutan. Ang lalaking tahimik na umalis mula sa karinderya ay naglakad ng dahan-dahan sa makitid na kalsada ng barangay. Nakayuko lamang siya habang pinagmamasdan ang paligid. Ilang taon na rin mula nang huli siyang tumira rito ng matagal. Marami nang nagbago. May mga bagong bahay. May mga tindahang dati ay wala naman. Ngunit may mga bagay ding hindi nagbago. Katulad ng maliit na tindahan ni Aling Rosa. Huminto siya sa tapat nito. Mula sa malayo, nakita niyang abala ang matanda sa pag-aayos ng mga paninda. Tulad ng dati. Tulad ng nakasanayan niyang makita noong bata pa siya. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Napangiti siya ng bahagya. Pagkatapos ay nagpasya siyang huwag munang lumapit. Hindi pa. May gusto muna siyang malaman. May gusto muna siyang masaksihan gamit ang sarili niyang mga mata. Samantala, sa tindahan, wala ni katiting na ideya si Aling Rosa na ilang metro lamang ang layo ng kanyang anak. Abala siya sa pakikipag-usap sa ilang suki. Naku Aling Rosa, magpahinga ka naman minsan, sabi ng isang kapitbahay. Ngumiti siya. Kapag nagpahinga ako, sino magbabantay rito? Nagkatawanan sila. Ngunit sa kabila ng kanyang mga ngiti, kapansin-pansin pa rin ang pagod sa kanyang mukha. Maging ang kanyang mga mata ay tila mas malungkot kaysa dati. Hindi na lingid sa mga kapitbahay na unti-unti nang naapektuhan si Aling Rosa sa ginagawa ni Jerome at Nico. Hindi man niya sinasabi. Hindi man siya nagrereklamo. Nakikita yon ng lahat. Bandang hapon, nagsimulang dumilim ang kalangitan. Nagtipon ang makakapal na ulap. Humangin ng malamig. At tila naghahanda ang panahon sa isang malakas na ulan. Sa kabilang bahagi naman ng barangay, muling nagtitipon sina Jerome at Nico kasama ang ilan nilang barkada. May dala silang alak. Malalakas ang kanilang tawanan. Mayabang ang kanilang mga boses. Pakiramdam nila ay sila ang hari ng lugar. Alam ninyo, sabi ni Jerome habang umiinom. Kapag may gusto ako rito sa barangay, kinukuha ko. Nagkatawanan ang ilan.
May iba namang napapailing. Hindi lahat ng kasama nila ay sang-ayon sa kanilang ugali. Ngunit walang gustong magsalita. Ayaw nilang magkaroon ng kaaway. Dapat kay Aling Rosa tinuturuan ng leksyon. Napangisi si Nico. Akala mo naman kung sino. Muling nagtawanan ang dalawa. Hindi nila napansin na sa kabilang dulo ng tindahan ng inuman ay may isang lalaking tahimik na nakikinig. Pareho ring simpleng damit. Parehong kalmadong mukha. At pareho ring mapanuring tingin. Si Marco. Wala siyang sinasabi. Wala siyang ginagawa. Nakikinig lamang siya. At habang tumatagal, lalo niyang nakikilala ang tunay na ugali ng dalawang binata. Hindi sila nagbibiro lamang. Hindi sila simpleng pasaway. Nasasanay na silang manakit ng tao dahil wala pang tumitigil sa kanila. Maya-maya ay tumayo si Marco. Tahimik siyang umalis. Ngunit sa kanyang isip ay malinaw nang nabubuo ang larawan ng sitwasyon. Pagdating ng gabi, nagsimula ang malakas na ulan. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng kalsada. Mahigpit na isinara ni Aling Rosa ang kanyang tindahan. Pagod na pagod siya. Masakit ang kanyang likod. Masakit ang kanyang mga tuhod. Ngunit pinilit pa rin niyang ayusin ang lahat bago matulog. Habang inaabot niya ang isang kahon sa itaas ng estante, biglang nanghina ang kanyang katawan. Napakapit siya sa mesa. Nanlabo ang kanyang paningin. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Mabilis ang kanyang paghinga. Rosalie. Bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang humakbang. Ngunit biglang bumigay ang kanyang tuhod. Bagsak. Napaupo siya sa sahig. Walang tao sa loob ng bahay. Walang makakarinig. Sa labas ay malakas ang ulan. At ang tanging maririnig ay ang hampas ng tubig sa bubong. Pinilit niyang gumapang papunta sa kanyang telepono. Ngunit parang nawawalan ng lakas ang kanyang mga braso. Nagsimulang pumatak ang kanyang luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Takot na baka mag-isa siyang mawalan ng malay. Takot na baka hindi na niya muling makita ang kanyang anak. Samantala, sa isang maliit na inuupahang kwarto sa kabilang barangay, nakaupo si Marco habang sinusuri ang ilang impormasyon tungkol kina Jerome at Nico. Ngunit biglang kinabahan ang kanyang pakiramdam. Hindi niya maipaliwanag. Parang may mali. Parang may nangyayari. Agad niyang kinuha ang telepono. Tinawagan niya si Aling Rosa. Walang sumasagot. Muli siyang tumawag. Wala pa rin. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ugali ng kanyang ina na hindi sumagot. Lalo na sa gabi. Muli siyang tumawag. At muli. At muli. Ngunit walang sagot. Tumayo siya. Agad niyang kinuha ang kanyang susi. Pagkatapos ay mabilis na lumabas. Sa kabila ng malakas na ulan, sumakay siya sa kanyang sasakyan at diretsong nagtungo sa bahay ng kanyang ina. Habang nagmamaneho, hindi mapakali ang kanyang isip. Paulit-ulit niyang tinatawagan si Aling Rosa. Ngunit puro ring lamang. Pagdating niya sa barangay, halos hindi na niya alintana ang ulan. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. At tumakbo papunta sa bahay. Ma! Walang sumagot. Ma! Mas malakas. Agad niyang binuksan ang pinto. At doon tumigil ang kanyang mundo. Nakahiga si Aling Rosa sa sahig. Namumutla. Mahina. Halos hindi maigalaw ang katawan. Ma! Mabilis siyang lumuhod. Napaluha si Aling Rosa nang makita siya. Anak eh. Hindi na napigilan ni Marco ang emosyon. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng pagiging pulis, naramdaman niyang muli siyang naging isang batang natatakot mawalan ng magulang. Ma, nandito na ako. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Ma, tingnan mo ako. Mahina ang ngiti ni Aling Rosa. Ayos lang ako. Ngunit alam nilang pareho na hindi iyon totoo. Agad niyang isinugod ang kanyang ina sa pinakamalapit na ospital. Sa buong biyahe, hindi binitiwan ni Marco ang kamay nito. Paulit-ulit niyang kinakausap. Pinipilit niyang manatiling gising.
Pagdating sa ospital, mabilis na dinala si Aling Rosa sa emergency room. At doon nagsimula ang mahaba at mabigat na paghihintay. Naglakad-lakad si Marco sa labas. Basang-basa pa rin siya ng ulan. Hindi niya alintana. Ang isip niya ay nasa loob lamang ng silid. Lumipas ang halos 1 oras bago lumabas ang doktor. Agad siyang lumapit. "Kumusta po ang nanay ko?" Napatingin ang doktor sa kanya. Mabuti at naidala agad. Napapikit si Marco. Parang nabunutan ng malaking tinik. Pero sobrang pagod ang katawan niya. Tahimik siyang nakinig. Matagal nang pinipilit ng katawan niya na kayanin ang lahat. Napalunok si Marco. Dahil alam niyang totoo iyon. Matagal nang nagsasakripisyo si Aling Rosa. Matagal nang nagtitiis. At marahil, matagal na rin niyang kinikimkim ang mga sakit na dulot hindi lamang ng kahirapan kundi pati ng pang-aapi. Kinagabihan, habang natutulog si Aling Rosa sa ospital, tahimik na nakaupo si Marco sa tabi ng kama. Pinagmamasdan niya ang kulubot na kamay ng kanyang ina. Ang parehong kamay na nagtaguyod sa kanya mula pagkabata. Ang parehong kamay na nagtinda sa ilalim ng init ng araw at ulan para lamang makapag-aral siya. Unti-unti siyang napayuko. At doon, sa katahimikan ng gabi, nagsimulang mabuo sa kanyang isip ang isang desisyong matagal na niyang ipinagpapaliban. Isang desisyong may kinalaman kina Jerome at Nico. Dahil habang nakatingin siya sa kanyang natutulog na ina, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hanggang kailan hahayaan ng buong barangay na may mga taong patuloy na nananakit ng mahihina ng walang kapalit? Magdamag na nanatili si Marco sa tabi ng kama ni Aling Rosa. Paminsan-minsan ay nagigising ang matanda at nakikita ang kanyang anak na nakaupo lamang sa isang sulok, tahimik na nakamasid. Tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, agad naningiti si Marco. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may mabigat na damdaming pilit niyang ikinukubli. Bandang madaling araw, unti-unting nagmulat ng mga mata si Aling Rosa. Tahimik ang ospital. Ilan lamang ang tao sa pasilyo. Naroon pa rin si Marco. Nakatulog ng bahagya habang nakaupo. Pinagmasdan siya ng matanda. At tulad ng maraming ina, kahit gaano pa katanda ang anak nila, nananatili pa rin silang bata sa kanilang paningin. Naalala ni Aling Rosa ang mga panahong wala silang makain. Naalala niya ang batang si Marco na naglalakad ng ilang kilometro papuntang paaralan dahil wala silang pamasahe. Naalala niya ang mga gabing pareho silang gutom ngunit nagkukunwari siyang busog upang maibigay ang huling pagkain sa kanyang anak. At ngayon, isa na itong ganap na lalaki. Isang responsableng tao. Ngunit nakita rin niya ang pagod sa mukha nito. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Marco. Nagising agad ito. "Mae." Ngumiti si Aling Rosa. "Nandito ka pa rin." "Siyempre. Hindi mo kailangang magbantay buong gabi." "Kailangan." Bahagyang napailing ang matanda. "Matigas talaga ulo mo." Napatawa ng mahina si Marco. Ilang segundo silang parehong natahimik. Pagkatapos ay nagsalita si Aling Rosa. "Anak." "Oh. Huwag kang magalit." Agad na nawala ang ngiti ni Marco. "Kanino?" Alam na niya ang sagot. "Huwag mong dibdibin ang ginagawa nila." Tahimik siyang tumingin sa kanyang ina. "Mae. Matatanda na rin sila. At iyon ang problema." Napatingin si Aling Rosa sa kanya. Kapag matanda na ang tao pero hindi pa rin marunong rumespeto, mas delikado iyon. Hindi sumagot ang matanda. Dahil alam niyang may punto ang kanyang anak. Ngunit ayaw pa rin niyang may mangyaring gulo. Hindi iyon ang pagpapalaki niya kay Marco. Makalipas ang ilang oras, pinayagan ng makauwi si Aling Rosa matapos masigurong maayos na ang kanyang kondisyon. Ngunit mahigpit ang bilin ng doktor. Kailangan niyang magpahinga. Kailangan niyang bawasan ang trabaho. At higit sa lahat, kailangan niyang iwasan ng stress. Pagkarinig ni Marco noon ay halos matawa siya ng mapait. Paano may iwasan ng kanyang ina ang stress kung araw-araw ay may mga taong nang-aapi rito? Pagdating nila sa bahay, agad kumilos si Marco. Nilinis niya ang buong bakuran.
Inayos ang mga sirang bahagi ng tindahan. Pinalitan ng ilang lumang kahoy. Nagulat ang mga kapitbahay. Marami sa kanila ang unang beses lamang nakita ng personal ang anak ni Aling Rosa. Unti-unti silang nagtipon. Ikaw pala si Marco. Opo. Kawawang nanay mo. Napabuntong hininga ang isang matanda. Hindi mo alam ang mga pinagdaanan niyan nitong mga nakaraan. Isa-isa nilang ikinuwento ang mga pangyayari. Mga pagkakataong ninanakawan ng paninda. Mga panlalait. Mga pagbabanta. Mga pang-aabuso. Habang nakikinig si Marco, lalo siyang nanahimik. At kapag mas nananahimik siya, mas alam ng mga taong malapit sa kanya na maseryoso ang kanyang iniisip. Bandang hapon, habang nagkukumpuni siya ng estante, may narinig siyang malalakas na boses mula sa kalsada. Pamilyar. Mayabang. At puno ng kayabangan. Sina Jerome at Nico. Hindi pa rin nila alam kung sino siya. Naglalakad ang dalawa habang nagtatawanan. Pagdating sa tapat ng tindahan, bigla silang huminto. Napansin nila ang bagong mukha. Uy! Lumapit si Jerome. Sino ka? Tumayo si Marco. Simple lamang ang kanyang suot. T-shirt. Maong. At sinelas. Mukha siyang ordinaryong tao. Ako si Marco. Tumango si Nico. Ano mo si Aling Rosa? Anak. Nagkatinginan ang dalawa. Pagkatapos ay bahagyang napangiti. Hindi nangiting magalang. Kundi nangiting nang hahamon. Ikaw pala ang anak. Tahimik lamang si Marco. Tama pala sabi nila. Ano yon? May anak pala talaga siya. Nagkatawanan sila. May ilang kapitbahay na agad kinabahan. Nararamdaman nilang may mangyayaring hindi maganda. Ngunit hindi kumibo si Marco. Pinagmamasdan lamang niya ang dalawa. Ano problema? Tanong niya ng mahinahon. Lumapit si Jerome. Masyadong malapit. Parang sinusubukan siyang takutin. Wala naman. Nag-uusap lang tayo. Tumango si Marco. CJ. Hindi iyon ang inaasahan ng dalawa. Sanay silang makita ang mga taong natatakot. O nagagalit. Ngunit hindi kalmadong tulad nito. Kaya lalo silang naiinis. Lumapit si Nico sa estante. May kinuha itong isang bot ng soft drinks. Binuksan. At ininom. Pagkatapos ay ibinalik ang bote. Walang balak magbayad. Katulad ng dati. Tahimik ang buong paligid. Lahat ay nakatingin kay Marco. Naghihintay kung ano ang gagawin niya. Dahan-dahang lumapit si Marco. Kinuha niya ang bote. Tiningnan ang laman. Pagkatapos ay tumingin kay Nico. Magkano pera mo? Natigilan si Nico. Ano? Magkano pera mo? Natawa si Jerome. Anong klaseng tanong yan? Ngunit hindi inaalis ni Marco ang kanyang tingin. Ilang segundo. Hanggang sa unti-unting nawala ang ngisi sa mukha ni Nico. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit may kakaiba sa lalaking nasa harapan niya. May otoridad. May kumpiyansa. At may katahimikang nakakapagpalamig ng kanyang batok. Hindi ko kailangang sagutin yan. Tumango si Marco. At hindi rin kailangang nakawin ang hindi sayo. Biglang natahimik ang paligid. Nagkatinginan ang mga residente. Dahil iyon ang unang pagkakataon na may nagsabi ng direkta sa mukha ng dalawa ng ganoong salita. Nakawin. Hindi hiram. Hindi biro. Kundi nakawin. Bahagyang tumigas ang panga ni Jerome. Ano sinasabi mo? Malinaw naman yata. Lumapit pa si Jerome. Ngunit hindi umatras si Marco kahit isang hakbang. At doon nagsimulang mapansin ng dalawa ang kakaiba. Karaniwan, kapag lumalapit sila ng ganoon, umaatras ang mga tao. Natatakot. Nanginginig. Ngunit hindi si Marco. Parang bato itong nakatayo sa kanilang harapan. Hindi natitinag. Hindi natatakot. At habang lumilipas ang bawat segundo, may hindi maipaliwanag na kaba na nagsisimulang gumapang sa kanilang dibdib.
Sa loob naman ng bahay, tahimik na pinagmamasdan ni Aling Rosa ang nangyayari mula sa bintana. Mahigpit niyang hawak ang kanyang dibdib. Hindi dahil natatakot siya para sa sarili, kundi dahil kilala niya ang kanyang anak. Alam niyang hanggat maaari ay iwas ito sa gulo. Ngunit alam din niyang kapag dumating na sa punto na kailangan nitong ipagtanggol ang tama, hindi ito basta urong. At sa mismong sandaling iyon, wala pang nakakaalam na ang simpleng pagtatalo sa harap ng tindahan ay simula pa lamang ng mas malaking pangyayaring unti-unting maglalantad ng lahat ng lihim, reklamo, at kasalanang matagal nang nakatago sa likod ng yabang nina Jerome at Nico. Habang nakatayo sina Jerome at Nico sa harap ni Marco, ramdam ng buong barangay ang tensyon sa hangin. Tahimik ang paligid. Maging ang mga batang naglalaro sa malayo ay tumigil. Lahat ay nakatingin. Lahat ay naghihintay. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Galit na sabi ni Jerome. Wala naman, kalmadong sagot ni Marco. Pero may tingin ako sa tama at mali. Nanlisik ang mga mata ni Jerome. At sa sobrang galit, itinulak niya si Marco sa dibdib. Napasinghap ang mga tao. Ngunit hindi man lamang natinag si Marco. Parang pader. Parang matagal nang sanay sa mas mabibigat pang sitwasyon. Muling itinulak siya ni Jerome. Sa pagkakataong ito ay mas malakas. Ngunit nanatili pa rin siyang kalmado. Umalis na kayo, sabi ni Marco. Hindi. Huwag ninyo nang dagdagan ang problema ninyo. Natawa si Nico. Problema namin? At doon niya hinawakan ang kwelyo ni Marco. Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, biglang may sumigaw mula sa dulo ng kalsada. Jerome! Lumingon ang lahat. Paparating si Barangay Captain Roberto kasama ang 2 tanod. Kasunod nila ang ilan pang residente. Anong nangyayari rito? Agad bumitaw si Nico. Ngunit huli na. Marami nang nakakita. Marami nang nakasaksi. At sa unang pagkakataon, hindi umatras ang mga tao. Isa-isang lumapit ang mga residente. Isa-isang nagsalita. Ako po, ilang beses nang ninakawan ng paninda. Ako rin po. Pati ako. Sinasadya nilang takutin kami. Ayaw lang naming magsumbong dahil baka gumanti. Nanlaki ang mga mata ni na Jerome at Nico. Hindi nila inaasahan yon. Sanay silang tahimik ang mga tao. Sanay silang walang nagsasalita. Ngunit ngayon, isa-isa nang bumubukas ang mga bibig ng mga taong matagal nang natatakot. At habang dumarami ang nagsasalita, lalo silang nababalisa. Napatingin si Barangay Captain Roberto kina Jerome at Nico. Totoo ba ang mga ito? Tahimik. Walang sumagot. Dahil alam nilang maraming saksi. Maraming nakakaalam. At marami nang handang tumestigo. Maya-maya ay lumapit si Marco. Doon lamang niya inilabas ang kanyang pagkakakilanlan. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang police identification. At sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng 2 binata. Parang naubusan sila ng hangin. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanilang mga ulo. Nanlaki ang kanilang mga mata. Ako si Police Staff Sergeant Marco. Tahimik ang buong paligid. Maging si Jerome ay hindi makapagsalita. Hindi nila alam. Hindi nila kailanman inisip. Ang anak ng matandang matagal nilang inaapi ay isang pulis. Ngunit higit sa lahat, hindi iyon ang dahilan kung bakit sila natakot. Natakot sila dahil nakita nila sa mga mata ni Marco ang isang bagay na hindi nila nakita noon. Hindi galit. Hindi yabang. Kundi katotohanan. Katotohanang hindi na nila matatakasan. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, pormal na nagsampa ng reklamo ang maraming residente. Lumabas ang mga lumang ulat. Mga dating insidente. Mga testimonya. Mga ebidensya. Unti-unting nabuo ang kaso laban kina Jerome at Nico. Hindi lamang dahil sa ginawa kay Aling Rosa, kundi dahil sa maraming taon ng panggigipit at pang-aabuso sa iba't ibang tao sa barangay. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nagsimulang umiwas sa kanila ang maraming tao. Ang mga dating tumatawa kasama nila ay hindi na lumalapit.
Ang mga barkadang dati nilang kasama ay isa-isang lumayo. At doon nila unang naramdaman ang bigat ng kanilang mga ginawa. Isang gabi, mag-isang nakaupo si Jerome sa labas ng kanilang bahay. Tahimik. Walang sigarilyo. Walang yabang. Walang tawanan. Lumapit ang kanyang ina. Isang simpleng babae na matagal nang nagtitiis sa kahihiyan dahil sa ugali ng kanyang anak. Anak. Hindi siya sumagot. Alam mo ba kung bakit masakit para sa akin ang lahat ng ito? Napayuko si Jerome. Hindi dahil may kaso ka. Tahimik siya. Kundi dahil pinalaki kitang mabuting tao. Nagsimulang mamula ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang hiya. Hindi dahil nahuli siya. Kundi dahil nasaktan niya ang mga taong walang ginagawa sa kanya. Sa kabilang bahay naman, ganoon din ang nangyari kay Nico. Nang makita niya ang kanyang ama na tahimik na umiiyak sa sala, parang may kung anong bumagsak sa kanyang dibdib. Buong buhay niya, ngayon lamang niya nakita ang kanyang ama na ganoon. At doon nagsimulang mabasag ang matigas na pader ng kanyang pagmamataas. Lumipas ang mga linggo. Isang umaga, habang nakaupo si Aling Rosa sa kanyang tindahan, may dalawang taong dahan-dahang lumapit. Pag-angat niya ng tingin, natigilan siya. Sina Jerome at Nico. Ngunit ibang-iba na ang kanilang anyo. Wala ang yabang. Wala ang ngisi. Wala ang pagmamataas. Nakayuko sila. May dala silang kahon. At may dala ring sobre. Tahimik ang buong paligid. Maging ang mga kapitbahay ay nakamasid. Huminto ang dalawa sa harap ni Aling Rosa. Pagkatapos ay yumuko ng malalim. Napahawak sa bibig ang ilang residente. Hindi nila akalaing makikita nila ang eksenang iyon. Aling Rosalie. Nanginginig ang boses ni Jerome. Humihingi po kami ng tawad. Tahimik ang matanda. Nagsimula namang tumulo ang luha ni Nico. Napakasama po ng ginawa namin. Ibinaba nila ang kahon. Nandoon ang mga bagong paninda. Bigas. Deleta. Mga inumin. Iba't ibang produkto para sa tindahan. Inabot din nila ang sobre. Nandito po ang kabayaran sa lahat ng nakuha namin. Tahimik pa rin si Aling Rosa. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanilang dalawa. Hindi siya galit. Hindi siya naghihiganti. Hindi siya nanunumbat. Sa halip, nakita nila ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Kabaitan. Ang parehong kabaitang ilang taon nilang inabuso. Tumingin kayo sa akin. Dahan-dahang tumingin ang dalawa. Pinapatawad ko kayo. Biglang bumagsak ang kanilang mga luha. Hindi nila alam kung bakit mas masakit iyon kaysa sa galit. Marahil dahil hindi nila deserve ang ganoong kabutihan. Lumapit si Aling Rosa. At tulad ng isang ina, marahan niyang hinawakan ang kanilang mga balikat. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataong magbago. Napayuko ang dalawa. Opo. Mula sa malayo, tahimik na nakamasid si Marco. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakahinga siya ng maluwag. Dahil naunawaan niya ang isang bagay na matagal nang itinuturo ng kanyang ina. Minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi ang makaganti. Hindi ang makapanakit pabalik. Hindi ang makita ang iba na bumagsak. Kundi ang makita silang matutong tumayo muli bilang mas mabuting tao. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting nagbago ang buhay sa barangay. Naging mas tahimik. Mas maayos. At mas nagkakaisa ang mga tao. Sina Jerome at Nico ay nagsimulang magtrabaho ng marangal. Hindi naging madali. Marami pa ring taong nagdududa sa kanila. Ngunit araw-araw nilang pinatunayan na seryoso sila sa pagbabago. Samantala, si Aling Rosa ay patuloy na nagtitinda. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Madalas nang umuwi si Marco. At tuwing nakikita siya ng mga residente, hindi nila nakikita ang isang pulis. Nakikita nila ang isang anak na nagmamahal sa kanyang ina. At sa tuwing sisikat ang araw sa maliit na barangay na yon, naaalala ng mga tao ang aral na iniwan ng kanilang kwento. Na ang kabutihan ay hindi kahinaan.
Na ang paggalang ay hindi dapat ibinibigay lamang sa may kapangyarihan. At na ang bawat matandang tahimik na nagsusumikap ay may kwentong karapat-dapat pakinggan, igalang, at pahalagahan. Dahil minsan, ang taong minamaliit ng iba ay may pamilyang handang ipaglaban siya. At minsan naman, ang pinakamakapangyarihang leksyon ay hindi nanggagaling sa takot, kundi sa kabutihan, pagpapatawad, at pagmamahal na hindi sumusuko kahit gaano kasakit ang pinagdaanan.